Ang video natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-registered at mag-verify ng eGov app. So, ano ba itong eGov app? Ito yung tinatawag natin na super app or one-stop shop app sapagkat marami itong na-access na government services tulad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth at iba pa. Start na tayo, dapat mayroon na tayong eGov PH na app. Kung wala pa, mag-download muna tayo sa ating mga Play Store. Pag okay na, i-open na natin. Pindutin ang create new account. So pag andito na, let's get started. Kailangan nating maglagay ng ating first name, middle name, last name at email address na active. At kung hindi naman applicable sa inyo ang middle name, i-check nyo lang ang box sa gilid. Pag okay na lahat, pindutin ang create new account. So dito dapat naka-enable ang ating notifications. Then wait natin. So dito, i-click lang natin ang mga hinihingi dyan. Complete our verification. So pag okay na, dito naman, maglalagay tayo ng code na sinend nila sa ating mga email. So, tingnan natin. Ayan. Pag okay na, lalagay naman tayo ng active mobile number dito kasi magsisend din sila ng OTP. So, pag okay na, click ang next. Then, wait natin. Then, complete natin tong verification. Dito naman maglalagay tayo ng one-time password na sinend nila sa ating mga number. So, may note dyan. Kindly wait for at least 3 minutes. Okay, so ayan na. After that, dito naman maglalagay tayo ng 6-digit na ating mga MPIN. So, huwag niyo po yan kakalimutan. Okay, pag okay, click ang next. Dito naman, re-enter natin yung MPIN kanina. Then next, then great. MPIN matches. Then, congratulations! Nakapag-register na tayo sa ating eGov app. Ang kailangan naman natin ngayon ay mag-verify para ma-access natin ang full services ng ating super app. Scroll down natin. So, dito sa baba may makikita tayong verify account. I-click natin yan. So, dito kailangan natin maglagay ng ating mga identification. So, ayan yung iba naka-fill up na. Lalagay lang tayo ng birth date. So, ayan. Hanapin lang natin. Naman maglalagay tayo ng ating current address. Just make sure lang na tama ang ating ilalagay. Makita natin ang ating digital national ID. So ituturo ko sa inyo yan mamaya. Pag kasi mali ang nailagay natin, hindi lalabas yung digital ID natin. Dito na tayo sa house number. Lagyan natin. Dito naman sa baba may mapapansin kayong address line 2 pero optional siya. And then yung postal code optional din. Pag okay na, dito na tayo sa confirm information. So kung may mga mali tayong nailagay sa ating information, pwede niyong pindutin ang edit. Tapos kung wala naman, dito na tayo sa take live selfie. So ayan yung mga bawal sa taas, yung mga nakalagay na X. Dito naman sa baba yung mga pwede. So, ayan. Ilagay lang natin ang ating mukha. Then, sundan lang natin kung ano nakalagay dyan. Get closer. Happy with your picture. So, minsan dito matagal. Ulitin natin. Position your face inside the frame. Make sure. Oh, then, blink. So, 40% na. So, wala pa rin. Ulitin natin. Correct motion. Turn your head to the left. So, ayan na. Pag okay na, yes, I am happy. Or magre-retake pa kayo ulit. Pag okay na, congratulations, then okay.
Ito, maglalagay tayo ng ating digital signature. So, kung dati, pipili tayo ng valid ID para mag-proceed, ngayon, maglalagay lang tayo ng signature. So, i-click natin ang continue. So, dito, pwede kayong gumamit ng pencil or finger. So, sa akin, finger lang. Okay, pag okay na, i-click ang continue. Dito naman, ilalagay natin yung 6-digit na MPIN na nilagay natin kanina. Then, wait lang. Then, congratulations, you added your digital signature. Verified na ang ating eGov account. Para check ang ating digital ID, pindutin ang ID icon dyan sa baba. So, andito na tayo. Ito na siya. So, para ma-enlarge natin yung ID, click ang enlarge. Then, para makita natin yung sa likod, go back ID. Then, ganun din pag sa front. Naman sa QR code, pindutin lang ang enlarge QR. Ganun lang kadali mag-registered at mag-verify ng eGov app. I hope nasundan nyo at may natutunan kayo sa ating video ngayon. At kita-kita tayo sa next nating tutorial video. Salamat!